falou que eu preciso da unidade, né? Mais que nunca, né? Sabi ni Father Hans, kailangan ko ng pagkakaisa, lalo na ngayon sa sandaling ito. Pakiramdaman ko na tuwing magtitipon tayo, kailangan gawin natin isang exercise na kalimutan ang ating mga paghihirap. At sana yon na magsasalita ko tungkol sa kagustuhan ng Diyos. Gusto kong magsalita tungkol sa kagustuhan ng Diyos ayon sa naging karanasan ko sa buhay. Kung magagawa ko to ayon sa buhay ko, tungkol sa akin at hindi lamang nabasa kung ano man ang sinulat ng isang santo, sinulat ni Kiara, na kahit hindi pa siya santo pero siya ay ating ina, kagaya ng sinabi ni Nelson kahapon, di ba? Magsasalita ako ayon sa buhay ko. Kaya una sa lahat, kailangan ko humingi ng awa sa bawat isa na makinig sa akin dahil alam ninyo ang aking mga limitasyon, aking mga pagkukulang at maaari ko na magsalita tungkol sa kagustuhan ng Diyos ayon sa aking pakikipaglaban na isabuhay ito. Naalala ko ang unang pagkatuklas ko sa kagustuhan ng Diyos nung sumama ko sa una kong Mariapolis. Kilala ko na itong ideal noon sa pamamagitan ng kataganang buhay at sa pamamagitan ng mga meeting sa komunidad, etc. Pero nang dumalo ko sa una kong Mariapolis 20 years ago, year 1987, narinig ko ang tungkol kay Maria. Ang mungkahi nila sa Mariapolis na yon ay maging tulad ni Maria. At doon nabasa ko isang pangungusap na nakaantig sa aking puso. Sa Mariapolis, sinasabi na si Maria ay nagsabuhay sa isang perpektong paraan ng kagustuhan ng Diyos. Isinabuhay niya ito ng buo. Kaya naantig ako sa Mariapolis na yon na maging tulad ni Maria, na hindi lang may buo itong relasyon kay Maria, lalo na umaapaw din sa akin itong pagnanais na isabuhay din ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. At pagkatapos nito, naging isang mahabang paglalakbay, itong pagsasabuhay ng kagustuhan ng Diyos. Sa anuman paraan magagawa ko to. Naalala kong iba't ibang mga pangyayari sa buhay ko. Halimbawa, ang pagkatuklas ko sa buhay ng mga Jain na nagkaantig din sa akin nung nakilala ko itong movement ng Jain, ang buhay ng mga Jain. Nagustuhan ko kaagad ibuo isang group nito sa lugar ko, di ba, Angelusa? At meron na noon mga nagsasabuhay nito sa lugar ko, pero konti lang sila. Nagtitipon sila sa siyudad ni Aracaju, sa siyudad ni Lagarto. Isang malaking apoy ang nasa puso ko noon dahil gusto kong gawin ang kagustuhan ng Diyos. Gusto kong matutunan kung paano may sabuhay ito sa pamilya ko. Alam na ng iba dito ang tungkol sa aking buhay. Natuto ko mula nung bata pa ako. Nakikita ko ang tatay ko na magsasalita tungkol sa Ebanghelyo, na dapat raw may sabuhay ito. Hindi lang pwede mabasa ito, ma-meditate ito, kaya enjoy lang dahil maganda. Pero sa panahon na iyon, natuklasan ko ito sa isang napakalalim na paraan kung ano talaga ang ibig sabihin ng isabuhay ang kagustuhan ng Diyos. Naalala ko nang sumali na talaga ako sa mga pagtitipon ng movement at narinig ko palagi ang tungkol sa kagustuhan ng Diyos. Isa sa mga bagay na natuklasan ko sa buhay Jane ay ang kagustuhan kong maging iba. Itong pagsasabuhay ng kagustuhan ng Diyos sa buhay ko, ibig sabihin sa akin, maging isang bagong tao. Hindi na maging tulad ng pagkatao ko dati. Hindi na gumawa ng mga bagay ginagawa ko noon, kahit nakatira pa rin ako sa mismo lugar at wala akong plano na umalis sa siyudad. Nasa puso kong manatili doon, pero gusto kong makapagsimula na maging kakaiba at upang maging iba, nangangailangan ng bagong saloobin sa mga maliliit na bagay, kailangan ng pagsuko, at ang mga ito ay hinihingi sa atin sa pagsunod ng kagustuhan ng Diyos. Naalala ko mga unang bagay na sinimulan ko gawin ay ang pagbabago sa paraan ko na magsuot damit. Narinig ko sa isang paglalakbay ng mga taga-Jain sa Aracaju na sinabi ng isang Jain na hindi na siya nakakasuot ng bikini at sa mga nakatira sa tabing dagat malapit sa beach, ito ay isang ordinaryong bagay dahil lagi nasa beach ang mga tao at nagsusuot sila ng bikini upang makuha magandang kulay. Kaya mula dito naintindihan ko na kung gusto kong isabuhay ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko, kailangan ko ito ibigay dahil lagi nagiging dahilan ng diskusyon sa ina ko. Sinasabi niya lagi kailangan ko magsuot ng ibang klaseng bikini na mas malaki ganon. Para sa akin naman, hindi bagay yung sinasabi niya dahil hindi siya nagsusuot ng ganon sa buhay niya. Kaya di ko siya binibigyan ng pansin. Pero simula sa panahon na ito, nagawa ko isang radikal na pagbabago na kagaya ng sinasabi nila Father Hans at Nelson sa mga araw na ito. Nang lahat sa buhay natin ay nangangailangan ng radikal na pagbabago. Kung hindi ka makagawa ng hakban, wala. Hindi pwede manatili lang ito sa pag-iisip. Kaya alam ko makakarinig ako ng maraming bagay dahil nasa edad ko ng 18, 19, 20 years old. At nakikita ko nila nagsusuot ng ganyan hanggang sa panahon na yan.
at kinakailangan kong baguhin sa loobin ko. Kaya sa unang beses nagsuot ako ng ibang klaseng bikini, naging iskandalo para sa kanila lahat. Imbis na mangyari ang kabaliktaran, di ba? Pero naninibago silang lahat sa akin, pati ang nobyo ko, mga pamangkin ko, kapatid ko, lahat sila. Pero naramdaman ko na kinakailangan kong ganun sa loobin. Kinakailangan kong gawin itong konkretong paraan para maisabuhay ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Kaya mula noon hanggang ngayon, hindi na ako nagsuot ng bikini. Talaga naiba ang ugali ko. At fashion ang trabaho ko noon. Katrabaho ko kasama ni Delamar na aking pinsan. Sanay na ako magtrabaho related sa fashion. Ang mundo ng fashion ay nag-aya sa atin maging kakaiba sa ibang paraan. At gusto kong talaga gawin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Kaya mula dito, kailangan ko din baguhin ang paraan ng pagsusuot ko ng mga damit. Hindi lang ang damit ko pang beach. Pati mag-isip tungkol sa mga damit makukuha ko sa tindahan. Itong damit ba ay nakaka-relate sa ganitong klaseng buhay na gusto kong isabuhay? Isa pang bagay na napakalakas sa akin. Meron akong negosyo sa labahan noon. Meron akong micro-enterprise at nagtatrabaho din ako kasama ng kapatid ko at naisip ko kahit dito sa negosyo ng labahan, kailangan ko maging iba, kailangan kong gawin ang kagustuhan ng Diyos dito. Kaya hindi na akong pwede magbigay ng pakikitungo sa mga customers gaya ng ginagawa ko dati. Kailangan ko magkaroon ng panibagong ugali. Para sa akin, gawin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko, ibig sabihin magsabuhay ng panibagong ugali laban sa agos ng mundo. Kaya nakitungo ako sa mga customers na mangiti, na may pagmamahal, hindi lang upang bumalik itong customer sa amin at kumita ng pera. Pero dahil gusto kong maging isang Kristiyano, isang tao nagsasabuhay ng kagustuhan ng Diyos, marami ako marang mga karanasan ng ganito. Mula sa pakikitungo sa mga customer sa aking tindahan, sa paglalaban ng damit, sa paraan na gagawa ko ito sa aking laundry, sa paraan kung paano ako makitungo sa aking mga empleyado, sa paraan maibalik ko ang damit ng mga customers ko. Ayaw ko sana maibalik lang namin ang damit, nakaplansya na sa isang plastic bag, handa na. Pero gusto kong gawin ito sa ibang paraan upang maramdaman ng customer sa pagbalik ng damit niya na may bagay na kakaiba. Kaya nararamdaman ko talaga na ang mga pag-uugali na ito. Sa ngayon, nare-realize ko na sa pamamagitan nito ang mga konkreto at malilit na karanasan na bagong buhay ko. At dumating ang oras na talaga naramdaman ko sa puso ko na gusto kong ilagay ang Diyos sa unang lugar sa buhay ko. Naghahanda na ako ng aking sarili noon para sa aking kasal. Alam na ninyo ang history ko. Kaya nagustuhan ko, bago mag-asawa, bago magawa itong hakbang sa buhay ko, gusto kong malaman kung nasa unang lugar talaga ang Diyos sa buhay ko. Dahil hanggang dito, pamilya ko ang aking kayamanan. Dahil talaga kahanga-hanga ang family ko para sa akin. Kahit may limitasyon din, isang masayang pamilya, wala akong masasabi tungkol sa kanila. Hindi ako pwede magreklamo. Natuto ako magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan nila. Natuto ako maging tapat sa pamamagitan nila. Nakaroon ako ng basis sa lahat ng bagay sinasabuhay ko na yon. Kaya lahat ng ito, itong pagmamahal ko sa aking pamilya, napansin ko, nasa unang pwesto talaga sila sa buhay ko at ayaw ko na sana na ganoon. Gusto kong patuloy na magbigay ng pagmamahal sa pamilya ko, patuloy ang aking paghanga sa kanila, pero ayaw ko na sana nasa unang pwesto sila ng buhay ko. At naghingi ako sa Diyos na ipakita sana sa akin kung paano, dahil gusto ko sana gawin itong karanasan bago makapag-asawa. Ayaw ko sana na ang pagpapakasal o kaya ang negosyo, ang aking nobyo, aking magiging asawa, ang nasa unang pwesto sa buhay ko. At sa panahon na ito, dumaan si Nelson doon sa Sergipe at sa isang usapan namin, kwinento ko sa kanya ang nangyari sa akin. Lahat ng bagay na nararamdaman ko sa puso ko. Naghihingi ako sa Diyos na maipakita sana sa akin ang daan. Kaya nagbigay ni Nelson ng isang kataga ng Ebanghelyo para sa akin na naging isang revolusyon din sa buhay ko. Isang kataga na ganito, ang umiibig sa akin, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. At ginalaw talaga ang buhay ko dahil sa kataga na ito. Humingi ako sa Diyos na maipakita sa akin ang daan upang mailagay siya sa unang pwesto sa buhay ko, na gusto kong isabuhay ang kanyang kagustuhan para sa akin. Kinakailangan ko na maipakita niya para sa akin kung paano. Kailangan kong maintindihan sa puso ko kung paano magawa ito. At ang kataga na ibinigay ni Nelson ang naging isang sagot sa akin. Ang umiibig sa akin, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Kaya nagustuhan kong mahalin ng bawat isa. Maraming bagay ang nangyari sa buhay ko hanggang nakarating ako sa Guaratinguetá upang gawin isang karanasan dito. Gusto ko noon manatili dito ng 3 buwan lamang.
At sa umpisa, nagtrabaho ko doon sa obra. At kwento na ni Nelson kaninang karanasan na gawa ko kasama ni Rasi, di ba? Karanasan na alagaan ng paa ng isang mahirap na pumukaw din sa buhay ko. At kung balakan ko ito na yon, nakikita ko pumukaw hindi lang sa buhay ko, pero nakaantig din sa buhay ni Rasi, kagaya ng sinasabi din niya. Dahil sa karanasan na ito, naintindihan ni Rasi na ako daw ang kasamahan hinihingi niya sa Diyos. Ganon din sa akin, dahil minarkahan ito ang buhay namin. Pati ang buhay namin bilang Family of Hope, bilang foundation. Dahil talaga malaki ang panghahangad sa puso ko na malaman kung anong kagustuhan ng Diyos para sa akin. Gusto ko noon na linisin ang paa ng babae na yon at maalala ko itong karanasan na para na yon palang nangyari. Isang babae ito na lagi lumilibot sa mga lansangan. Mabaho siya, sobrang isang buwan na siguro hindi siya naliligo. Naglalakad lang siya palagi sa tabi ng highway ng Dutra, pabalik-balik daw siya sa Rio de Janeiro hanggang sa São Paulo. Kaya mabaho talaga siya at bukas sa mga sugat sa paa niya. Nakakaroon na ng infection dahil sa dumi. Nang nilinis ko ang paa niya sa pharmacy, nakita ko hindi kaya linising ito doon. Dahil napakarumi, kaya dinala ko siya sa malapit sa gripo, pinaupo ko siya doon sa isang sila, hinugasan ko mga paa niya, pagkatapos binalik ko siya sa parmasya, nilinis ko ang paa niya at nilagyan ng bandage. Pero sa puso ko, ang nais ko mahalin si Jesus na sa Kanya, mga paa ni Jesus ang nililisan ko. At sa ganitong paraan, masasabi ko na nagbunga talaga ang paggawa ko ng kagustuhan ng Diyos. Dahil mula dito maraming bagay pinanganak, pati ang paraan kung paano natuklasan ni Rasi ang mga pangyayari. Dahil karanasan na ito, dito ko maintindihan na kailangan nating isagawa. Ang Diyos ang magpapakilala sa atin sa buhay natin. At isa pang bagay na napakahalaga sa akin, isang magandang bagay sa buhay ko, nang marinig ko dito sa Mariápolis, Gineta, sa isang paaralan ng mga Jains, at sinabi ni Kiara, may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Meron siyang plano para sa buhay natin. At naisip niya ito bago pa niya tayo nilikha. Isang malaking pagkatuklas ito para sa akin. Ang katotohanan na ang Diyos nag-isip tungkol sa akin bago pa ako nilikha sa pamamagitan ng aking tatay at nanay, bago pa ako pinanganak ng aking ina. Meron na siyang plano para sa buhay ko at pumasok talaga ito sa puso ko. Naniniwala talaga ako na totoo ito. Nag-isip talaga ang Diyos tungkol sa akin at gusto ko ito sa buhay. Pagdating namin sa Guaratinguetá, laging sinasabi ni Father Hans na tungkol dito na kahit napakaganda naman ng mga plano na nagagawa natin para sa buhay natin, at dito hinaharap ko din ang sarili ko sa mga bagay piniplano ko para sa akin na hindi ko pa binigay noon ang mga plano ko. Lahat ng bagay na nasa pangarap ko, makapag-asawa, magkaroon ng pamilya, patuloy ang aking negosyo na gawin ang mga malalaking bagay sa buhay ko. Pero mga malalaking umanong bagay ito. Meron talaga ako mga plano mag-aral kagaya ng lahat, tulad ng ibang mga tao na nagpaplano din. Nung sinasabi ni Father Hans ito, na kahit nga napakalaki ang mga plano natin sa buhay, ang naisip ng Diyos para sa atin ay mas maganda pa, mas perpekto, at nagiging mas masaya ang tao. Itong mga bagay na ito ay nakapasok din na malakas sa puso ko. Nakapagsimula ko mag-isip ng ganito. Wow, ako ay isang tao, gustong managinip at maraming bagay na maganda na naisip ko para sa buhay ko. O kaya makinig na mga bagay na naisip ng Diyos para sa akin, para sa buhay ko, ay mas maganda para sa mga bagay na naisip ko para sa akin. Nagbigay na malaking kaligayahan sa loob ng puso ko. Kaagad ko naunawaan ang lahat ng bagay na naisip ko para sa akin. Makapag-asawa, magkaroon ng negosyo, mabuhay sa pamilya ko na ganitong paraan, tumulo sa iba't ibang tao. Lahat ng ito ay napakaliit kung ikukumpara ko sa mga bagay na isip ng Diyos para sa akin. Naintindihan ko ito sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag na sa mga salita. Nakapasok talaga ito sa puso ko. Nagtitiwala talaga ako na totoo mga bagay na narinig ko. Na kahit maganda man ang mga plano ko, mas maganda pa ang naisip ng Diyos para sa akin at nagdesisyon ako. Gusto ko mga bagay na naisip ng Diyos para sa buhay ko. Gusto ko. Naalala ko, isang beses nang bumalik kami ni Nelson mula São Paulo, nag-usap kami sa sasakyan. Hindi ko alam kung maalala ito ni Nelson, pero naramdaman ko talaga ito sa puso ko at nasabi ko kay Nelson. Inilabas ko kung ano nasa puso ko noon. Sinabi ko na naintindihan ko talaga itong realidad sa isang radikal na paraan.
na meron talaga siya ng plano para sa buhay ko. At gusto kong gawin itong nais ng Diyos para sa akin. Gusto kong isabuhay ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay ko, na mas gusto kong mamamatay kaysa talikuran ito. Mas gusto ko kaya ang kamatayan, isang mabilis na kamatayan. Kunin sana niya ako, kaysa hindi magagawa kung anong naisip ng Diyos para sa buhay ko, at maging handa na mga bagay na nararamdaman ko sa puso ko. At maging handa sa mga bagay na nararamdaman ko sa puso, na mas gusto kong mamamatay kaysa hindi magawa kung anong gusto ng Diyos para sa buhay ko. Malakas talaga ito sa puso ko. Inilabas ko talagang lahat ng lakas at motibasyon ko, ang buong sarili ko upang maisabuhay ito, upang magawa ito. Nagsasabuhay ko ng kataga sa pang-araw-araw na mabuhay na maayos sa lugar kung saan ako nananatili, maging malaya sa mga bagay. Kahapon sinabi ni Father Hus na ganito, kinalimutan na ba ninyo mga utang ninyo? Kinalimutan na ba ninyo mga fazenda ninyo? Nandito ba talaga ang pag-iisip ninyo? Feeling ko walang posibilidad gawin ang kagustuhan ng Diyos sa pakikipag-away natin sa araw-araw kung hindi mo itabi ang mga bagay, kung hindi mo iwanan ang mga bagay na naisip mo. Lahat ng bagay na nasa isip mo. Kanina sa agahan, sabi ni Dona Nia na hindi siya nakatulog na maayos at sabi ko sa kanya, talaga na? Sabi niya, oo. Iniisip daw niya na kulang ang oras niya pagbalik niya sa Sergipe dahil nilipat na siya sa ibang fazenda sa Teofilo Tony. At sabi niya maraming gagawin daw doon hanggang petsa 1 bago umalis papunta sa Teofilo Tony. Maraming bagay na isip daw niya at dahil dito hindi na siya nakatulog. Tapos sabi ko sa kanya, nangyari na ito sa akin maraming beses at nalaman ko talaga na ito na pagkaaksya lang ng panahon. Dahil sa oras na katulad nito, hindi ako magagawa ng kahit ano, kahit kung piniplano ko na. Naintindihan ninyo? At nawala sa akin ang kasalukuyang sandali, nawala ito sa akin. Ito ay isang pang-araw-araw na pakikipaglaban. Hindi ko masasabi sa inyo na nagagawa ko ito araw-araw kasi kasinungalingan ito. Pero nakikipag-away ako araw-araw upang maisagawa nito. Gawin ang kagustuhan ng Diyos sa bawat araw ng buhay ko. Isang away lagi ang naiwan, lalo na pag may utang tayo. Wala tayong kapayapaan mamuhay pag may utang, di ba? Sa akin, wala akong duda karanasan na ganito sa buhay ko. Kung meron akong duda o kapag meron akong mga bagay na alam ko kailangan kong gawin at maghanap ng pera, medyo bumibigat ang puso ko. Pero ramdam ko rin, ito ay isang regalo ng Diyos sa mga may gusto magsabuhay ng kagustuhan ng Diyos. Dahil kung sa oras na yan, desidido akong gumawa ng kagustuhan ng Diyos para sa akin. Halimbawa sa na yun, wala si Don na nasa Sergipe, wala siyang pera na yun upang pabayaran mga bagay na kailangan niyang handa doon. Wala siyang posibilidad na magawa ito na yon. Lahat ng kailangan niyang gawin upang maihanda ang pagpunta niya sa Teofilo Tony ay pwede niyang gawin na yon. Isabuhay itong retreat dahil kung hindi niya may sasabuhay ito na maayos, hindi niya magagawa ang dalawang bagay. Kahit dito o doon. Kaya ito ang pagtulong sa tingin ko. Binibigay ng Diyos para sa atin kapag gusto natin gawin ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin. Ito ay isang regalo. Pag nagagawa natin kagustuhan niya, mararamdaman natin kaligayahan, ang kalayaan. Hindi nagiging mabigat. Hindi nagiging mabigat sa atin kung nagagawa natin kagustuhan ng Diyos dahil malakas ito. Nagbibigay siya ng maraming tanda. Pumupunta siya sa atin piling, nagbibigay ng tulong sa atin. Kaya hindi natin mararamdaman ang kabigatan nito. Tapos tinitingnan ko ang nakaraan. Kagabi na nag-uusap kami 4 tungkol sa topic na ito. Tingnan ko ang lahat ng bagay na nagbunga sa buhay ko. Halimbawa, dahil sa mga karanasan na nabanggit ko sa inyo, mula sa mga karanasan namin noon, malaki ang pagbabago sa buhay ko. Ang daming bunga na nakita ko na yon sa buhay ko. At kung tinitingnan ko ang aking mga paghihirap, kagaya ng sinabi ko sa panimula, sigurado hindi mangyayari. Sigurado hindi mangyayari kasi tinitingnan ko lang ang mga paghihirap ko, mga pagkukulang ko, mga mistakes na gagawa ko sa isang araw ko, sa 24 hours ng isang araw. Kaya hindi siguro ako makakita ng mga bunga na binibigay ng Diyos kung nagagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya malakas ito sa akin. Kung gusto kong gawin ang kagustuhan ng Diyos para sa akin, hindi ko dapat tingnan lagi ang sarili ko, kundi magawa ang mga bagay na naisip niya para sa akin. Ito lang. Dahil kung naisip ko na limitado ako sa ganitong bagay, nagagalit ako sa iba, nakikita ko mga bagay, wala sa akin. Halimbawa, noong Sabado doon sa inauguration ng restaurant sa Kanto, nangyari ang isang bagay na talagang malakas sa akin. Naglilingkod kami sa lahat at gusto namin gawin ang lahat ng bagay sa isang perpektong paraan. At ito ay isa sa mga pagkukulang ko, ang kagustuhang lahat na mangyari sa isang perpekto paraan. Isa ito sa mga paghihirap ko. Dahil ang lahat ng buhay ay hindi perpekto naman, di ba? Kahit ang kalikasan,
Ang pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi perpekto, di ba? At lagi kong nagugustuhan na maging perpekto ang lahat. Kaya nang nasa restaurant kami, pagdating ng oras na magbigay ng dessert, hindi frozen ang tiramisu. Wala siya sa tamang lamig para kainin. Maraming tray ng tiramisu doon, pero wala siya sa tamang punto. Kaya nakita ko talaga ang paghihirap ko sa oras na yun. Parang gusto kong iwanan ang lahat. Mukhang perpekto ang lahat sa gabi na yon. Ang pagtitipon, lahat ng mga tao nandun. Si Nelson na nagbahagi ng karanasan, pati sila Antonio, Frey, si Father Hans. Nakita ko ng lahat ng bagay na nagsilang dahil sa kanto na yon. Lahat ng tao masaya sa oras na yon. Pero ako, dahil sa dessert laman, nawala sa tamang lamig sa gusto ko, dahil gusto kong ibigay siya na frozen kagaya na nasa larawan niya doon sa restaurant, nawala ang lahat sa akin. Pangit talaga, nawala ang pasyensya ko, karidad, nawala ang lahat. At si Paula Cortez na nakatira kasama namin, nasa tabi ko siya na parang anino na sinasabi, "Relax, Lucy, relax. Magiging maayos ang lahat. Ibigay mo na lang ng ganito. Magustuhan pa rin ng mga tao." At sinasabi ko, "Lumabas ka dito. Umalis ka sa tabi ko, Paula. Hindi mo nakikita na hindi nila ito magugustuhan. Hindi mo nakikita na hindi ba ito perpekto?" At sabi niya, "Hindi naman kailangan maging perpekto. Gawin mo na lang ng ganito, magugustuhan nila." Kagustuhan ko sa oras na yon, suntukin siya dahil payat siya, di ba? Pero napakalakas itong anino sa tabi ko, nagsasabi, "Ibigay mo na lang ng ganito, magtiwala ka na lang, maging maayos ang lahat, magugustuhan nila." At sa oras na yon, habang narinig ko ang boses niya, at nagagalit talaga ako na marinig yon sa oras na yon, pero tumigil ako at nasasabi ko sa sarili ko, "Lucy, bakit kaya nandito ka sa kanto? Nandito ka upang gawin ang mga bagay sa paraan mo gusto o upang gawin ang kagustuhan ng Diyos? Ano ang binibigay ng Diyos para sa iyo sa oras na ito?" Binibigay niya isang tiramisu na hindi malamig, malambot. At sa oras na naisip ko ito, ang isang babae doon, si Tati, nagsabi sa akin, "Lucy, mas frozen konti itong tray na ito. Gusto mo ba unahin to?" Pagkatapos nagsimula na ako magbigay ng tiramisu, kinuha ko isang tray na medyo galit pa upang magamit sa pagbabahagi ng tiramisu at medyo malalaki ang mga parte na serve ko upang bawasi konti ang galit ko. Pero hindi naman tama. Mga babae naman, maganda tingnan na hindi sila huminto. Parang isang sampal sa mukha ko sa oras na yon. Isang sampal na galing sa isang tatay. Dahil nakita ko ang sinkronismo ng mga babae sa pagbibigay ng tiramisu. Kumukuha ng mga plato, naglalagay ng chocolate na parang design sa plato. At ang iba ay gustong tumulo sa iba na hindi nagagawa ang trabaho ng maayos. At dito nakita ko ang nagawa ng Diyos. Isang sagot na binigay niya sa akin sa oras na yon. Kaya naintindihan ko. Pag meron ka nais na gawin na isang bagay, kahit may mga pagkukulang ka sa paggawa ng kagustuhan ng Diyos, kahit sa pamamagitan ng mga paghihirap mo, nagagawa ng Diyos ang mga bagay na malalaki, isang karanasan na malakas para sa kanila. Lahat ang katotohanan na nawala ako. Ang fact na nagbigay pa rin kami ng tiramisu, ang fact na kami lahat naglagay ng mga sarili namin sa disposition para maging maayos ang lahat. Lahat ay gumalaw upang mangyari talaga ang pinakamabuti. Pagdating ko sa bahay, pagod ako at napakasakit ng paa ko dahil napunta sa paa ang stress ko. At magaling si Paula magmasahe. Alam ito ng mga kilala niya. At sinabi ko kay Paula, "Paula, alam ko pagod ka na. Halos alauna na ng gabi pagdating namin sa bahay." Tinanong ko siya, "Pwede ka ba magmasahe sa mga paa ko?" At sinabi niya, "Yes." At kagad siya nagsimula. At sa oras na ito, nagkaroon ako ng pagkakataon sabihin sa kanya, "Paula, alam mo, ikaw ang naging anghel ng Diyos para sa akin sa oras na yon. Inilagay mo ako sa tamang pwesto. Dahil hindi ka natigil, nag-insist ka at maraming beses pag nagbibigay ako ng sagot na medyo mabigat sa kanya, ang kanyang ginagawa ay umalis ka agad. Naging sarado ang mukha niya at umalis siya sa tabi ko. Pero sa sitwasyon na yon, katabi niya ako, parang anino, hindi siya umalis. At sa pag-uugali niya, sa patuloy magtiwala, nanatili katabi ko. Kahit nagtetake siya ng risk na baka saktan ko siya, nanatili siya sa tabi ko upang matulungan ako. At siya ang naging anghel ng Diyos para sa akin sa araw na yon, na ibinalik ako sa kagustuhan ng Diyos. Naging masaya pa rin ako dahil sa sandali na yon. Nakapagsimula ako muli, humingi ako ng tawad sa Kanya, at nasabi ko sa Kanya na talagang importante sa akin naging pag-uugali niya para sa akin.
Kaya napansin ko, nagpapakilala talaga ang Diyos para sa atin kung nagmamahal ka. Nagpapakilala siya sa iyo. Hindi bali kung may marami kang kamalian, kung may kahabag-habag ka, basta magkaroon itong nais na gawin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Napakalaki ang pagkabukas palad niya. Nagpapakita talaga siya ng mga bunga. Isa pang karanasan malakas para sa akin ang tungkol sa paggawa ng kagustuhan ng Diyos. At nakita ninyo lahat ay ang pagdating ng Santo Papa dito. Naramdaman ko talaga sa oras na yon ang kagustuhan ng Diyos para sa akin sa oras na yon sa panimula ng sinabi ni Father Hans na bibisita dito Santo Papa. Ang naging kagustuhan ng Diyos para sa akin sa oras na yon ay makiisa kay Father Hans. Hindi ko pwede sabihin kay Father Hans na wala kong tiwala na darating ang Santo Papa. Nararamdaman ko talaga na ang kagustuhan ng Diyos para sa akin sa oras na yon ay ang pakiisa kay Father Hans. Isabuhay ang pagiging obedient kasama niya, isabuhay ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa Kanya, at ipakita sa Kanya isang bagay na hindi ko nararamdaman sa loob ko, na ipakita sa Kanya na nagtitiwala din ako. Pero sa totoo lang, hindi pa ako naniniwala na darating ang Pope dito. Pero nakita ko, ibinigay pa rin ng Diyos kahit maliit itong act na gawa ko. Miserable. Pero basta ang katotohanan na magustuhan mong gawin, ang kagustuhan ng Diyos, basta ang fact na magustuhan mo isabuhay ang sandali na yon at ipinakita sa akin ng Diyos. Nasabi ko sa assembly pagkatapos ng visit ng Pope. Nasabi ko dito mismo sa lugar na ito. Napakalaking turang binigay sa akin ni Father Hans. Malaki ang lesson na isabuhay ko. Pag tinitingnan natin ito at naalala, napakalakas ito para sa akin, para sa atin. Feeling ko gustong sabihin ng Diyos, hindi lang para sa akin na pati kay Father Hans at para sa ating lahat na mahalaga pa rin mamuhay kasama ng ating mga pagkukulang. Halimbawa sa ating komunidad, may mga tao dumadaan sa fazenda, nagdadala ng kanilang mga anak dito, kaya gumagawa ng karanasan dito at pagkatapos umaalis sila dito, pumuna sa amin. Maraming tao nag-criticize sa amin. Hindi lang puro palakpakan. Marami nagsasabi na, paano ba kayo nakakaroon ng lakas loob? Maglagay ng isang tao bilang coordinator, isang tao na under program pa. Alam ninyo kung anong nagawa ng tao na yon sa buhay niya. At ang iba dyan, nakapatay ng tao. Marami dyan may virus na HIV. Malaking risk ito. Ibig kong sabihin, ang komunidad natin ay fragile. Itong mesmo mga taong pagkatapos ay nagiging consecrated. Kagaya ng sinabi ni Antonio doon sa kanto, Lucy, alam mo ba na halos pumatay ako ng tao dito sa kanto na ito? At tingnan natin na yon, ang ginagawa ng Diyos sa itaas ng mga pagkukulang natin. Maraming masasamang bagay nangyari sa kanto na yon. Pero sana yon, anong nagagawa ng Diyos sa kanto na yon? Mula sa kanto na yon. Kaya malakas ito para sa akin. Maalala sana natin na hindi importante ang aking mga pagkukulang. Bagamat mahalaga ang pagnanais. Malakas ang sinabi ni Antonio kay Nelson sa araw na yon. Nelson, dalhin mo ako kung saan mo gusto, pero ilabas mo ako sa buhay na ito. Kailangan ko lumabas sa ganitong klaseng buhay. Dalhin mo ako kung saan mo gusto. Kaya dinala siya ni Nelson sa simbahan. Ang nakakarinig sa karanasan ni Antonio, sabi niya, nang dumating siya for the first time sa simbahan, naisip niya, anong maisip ng mga tao dito tungkol sa akin? May uupo kaya sa tabi ko? Kasi itong tao na gumagamit ng droga malapit sa simbahan, kung sino nakapunta doon, may alam na 2 blocks lang ang layo. At pagkatapos nasa loob ng simbahan, ano kaya ang ginagawa niya sa loob ng simbahan? Baka maisip ito ng mga tao, pero kahit ganoon, pumasok pa rin siya sa loob ng simbahan. Nakapasok siya, nagkaroon ng lakas ng loob, manatili doon at sa buhay kung ano ang sinabi sa kanya. At pagkatapos nang umalis ang lahat ng mga kasamahan ni Nelson, at kwento ito kay Father Hans at ang naging tanong ni Father Hans, si Jesus ba, umalis din siya? At ang Diyos, umalis din ba siya? Itong lakas na loob na bumalik, makapagsimula muli. At lalo ng lakas loob nila Antonio, Beto at sa mga iba pa na bumalik ulit. Kasi umalis sila at nagustuhan bumalik ulit. At sana yon, nasa hall na ito sila bilang mga consecrated, bilang mga tao gumawa ng mga promises. Kaya para sa akin, walang higit pa na sagot kaysa mga tanong na ito. Importante malaman na talaga, it is worth living the will of God. Hindi balik kung ano tayo, hindi balik ang ating mga kahinaan, basta ang pagnanais. Ang pagnanais gawin ang kagustuhan ng Diyos, basta ito. At sana yon nakikita natin sa ating pamilya na may maraming limitasyon, maliit pa, pero kung tinitingnan natin ito sa divine paraan, at ang mga bunga na nasa buhay natin, mga bunga na dumating na sa ating komunidad, napakaganda.
hanggang sa ponto na kahit ang Santo Papa, pinakamataas na autoridade sa ating simbahan, nakarating dito. Sa katapusan ng mundo, di ba? Na nagbigay si Antonio Cortez ng lupa niya dito para kay Father Hans. Nagtanong si Dito, yung anak ni Antonio, sino ba ang makarating dito? Walang makakarating dito. At sinabi ni Father Hans sa kanya na ang buong mundo ay makarating dito isang araw. Pero sinabi pa ni Dito, kahit ang mga taga-Guaratinguetá hindi nakakapunta dito sa katapusan ng mundong na ito, dito sa Pedrinhas. At nakarating dito ang Santo Papa. At kasama ng Santo Papa ang buong mundo dahil pinalabas ito sa buong mundo. Kaya para sa akin sapat na ito. It is worth of doing God's will.